please do not lie before this committee, ha? Magpakatotoo tayo dito. No, because I was asking my lawyers, sino yung pwede kong banggitin, and sinabi nila, si Rufus Rodriguez and Congressman Arvin. Kaya nga, sabi mo kanina, tinanong ka ng chairman. Speaker Romualdez, and I didn't say that. Hindi kasama sa meeting, pero nandiyan, may picture. In fact, if you check my interviews with the various radio stations, I mentioned to them that I went to Speaker Romualdez to seek his assistance regarding People's Initiative. Madam Chair. Thank you for the clarification. I admitted in various interviews. Madam Chair, I saw your interviews actually, Mr. Oñate, and you were very vocal and honest about the fact that you sought the Speaker's assistance. Now, may I ask, what kind of assistance did he give you? Administrative and advisory. Because being the Speaker, he is like the CEO of the House? Of Congress, yes. So ano po yung administrative na tulong na binigay niya sa iyo para makalap yung 3% per district? Yung mga tao namin, pupunta sa isang distrito, magkikipag-coordinate sila sa congressman because it's the congressman who is in turn the CEO of the district. Kasi distrito niya yun eh. So natural lamang kaya sinasabi ninyo, pupuntahan namin yung congressman. So hindi talaga kaya ng pirma isa-isahin ang mga distrito. Ang nakatutok, si Speaker, inuutusan yung mga congressman. Tama? Hindi naman po. Kami po ang pumupunta sa mga pagsasabihan ko lang si Atty. Abisado na wag mag-coach please. Anong sabi po ninyo? Hindi ninyo kaya, di ba, sa pirma? Kasi napakaraming distrito. So nagpatulong kayo at sila yung nakatutok. There are 250 districts, 257 So inaamin ninyo na ang nakatutok yung kongresista at si Speaker, tama po ba? Tinutulungan kami ng kongresista dahil distrito po niya yung Madam Chair. Anong uri ng tulong? Madam Chair, can I be recognized, Madam Chair? No, let us finish, please. Yes, it's our hearing. Thank you. Back to Mr. Oñate po. Anong tulong ang binibigay ng mga kongresista at ni Speaker? Ang tulong nila, kung ano yung population ng distrito nila, kung saan makukuha naman yun online po. Kung saan kukuha ng mga boto, tinuturo nila, yun, basically administrative ang tulong nila. If I may, hindi nyo naman kilala yung mahigit 250 kongresista, so kailangan talaga na makapagbigay ng administrative na tulong ang Speaker na masabihan yung mga congressman na pag nagpunta yung tao nyo doon, o kayo, asikasuhin. Opo. Inamin ko naman po sa mga radio stations at sa mga interview sa TV and all that. In fact, nag-coordinate ko kay Speaker, natulungan naman kami sa aming pagpapirma sa mga distrito. Kasama po ba sa administrative? Kasi sumusunod lang po kami sa batas. Sinasabi po ng batas na pumunta kami sa congressional district at kumuha ng 3% per congressional district. Kasama po ba sa tulong yung pagsang-ayon doon sa timetable na nakita at pinalabas na rin sa media na may timetable na... Na-advise kami kung saan maraming mga tao na pipirma, kung saan... Basically, ang tinuturo nila yung C&D sector. Gobyerno. Oo. So, isipin niyo, partner. Ito lang sa akin, ano ang tingin, politikong ito, na mayayaman, partner, ha? Hindi sila, I mean, buena familia? De buena familia. De buena familia. Ito mga to. Tapos sasabihin mo, doon ka pumunta sa C&D crowd. So, ano nasa isip nila? Minamaliit ba nila itong mga taong to? Kasi, hindi na yan magtatanong, pipirma na lang yan pag merong. Sinasamantala nila. Yun, that's the point, partner. Lang mga voters. Bakit daw po? They tell us to concentrate on the C&D kasi sila ang nakakarami. We were told that 75 to 80% of our voters belong to the C&D market. So doon kami nagpupunta. Sino po nagsabi sa inyo? Yung mga congressmen po. Maliban... Alam nila kung saan madaming mga botante. Naman. Pero kung wala ang tulong ng kongresista, hindi kasing bilis tulad ngayon. Mas mabilis kung may tulong ng kongresista kung na pinpointing to us where to get the signatures. Nasamantala nila. Ibig sabihin, alam nila na mga to, bigyan mo lang ng konti partner, abay, hindi na yan sila partner. Wala nang tanong-tanong minsan. Huwag questionin kung ano pang ipapagawa sa kanila. Di ba? Basta merong ayuda. Diba? Tingnan nyo ito mga kayubi, ha? Ito ba mga politikong ito, totoo ba na may pagmamahal sa bayan, partner? Hindi ba nila hinahayaan talagang manatiling mangmang
at mahirap tayo mga Pilipino para ma-manipulate nila sa kamay nila. Tagon na ganon, you never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Tandaan mo mga kayubi wag po ikakasama ng loob sa CND na group. Bakit? Tayo yung madalas ma-manipulate. Mhm. 'Di ba? Kita mo na sa pag-advise pa lang. Bakit kailangan mo doon papuntahin sa CND? Yung A and B ba? Wala ba kaming concern? Mhm. Kami pala, sila. Sila. Oo. yung A and B ba walang concern Oo. sa PI na 'yan? Hindi ba din mga Pilipino mga yan? Oh. Kasi pagbabago sa konstitusyon, sa tingin ko, at sang-ayon sa ating saligang batas, lahat dyan ay may pakialam. Oh. Di ba, partner? Diba? Walang mayaman, walang mahirap. Oo. Kasi ang konstitusyon naman ay para sa lahat ng Pilipino. Lahat maapektuhan. Lahat, oo. Di ba? Kumbaga sa survey yan, partner, dapat naka-spread out. Oo. Bakit mo i-concentrate, bakit mo pagsasabihan tong pirma na mag-concentrate sa CND? Ano ang balak nyo? Lokohin ang taong bayan. Diba? Buti na lang nandun ng taga-Comelec, partner. Oo. Well, at least, diba, nadidinig niya kung ano na yung mga ginagawa nito. Kasi may mga witnesses na dinala, partner. Siguro mga 3. Na sila daw, binayaran. Yung isa, binayaran 1.5 para mag-ikot. Pero wala naman daw siyang binibigay doon sa napapirma niya. Pero kung ikaw bibigyan ka ng 1.5, partner, and you are tasked, Oo. na umikot Oo. para magpapirma, lahat ng kaibigan mo, papipirmahin mo doon. Kasi may bayad kang 1.5 Oo. Dapat meron kang output. Oo. Alam mo yung ginawa nilang partner, paraan dito, 'di ba, sa pagkalap ng mga pirma. Parang lang din partner ginagawa nila sa tuwing may eleksyon. Oo, partner. 'Di ba? Alam mo? Lalo tigit kung paano sila bumibili ng boto. Oo. 'Di ba? Ang sama, partner, sa akin lang, nakikilala tayo sa CND crowd. Oo. Partner. Pag may kailangan sila. Oo. Pero pag wala na silang kailangan, partner, halos hindi ka na mapansin. Oo. Tingnan yung mga kayubi Pag pumunta ka dito sa may bandang, ano ba nang tawag dito? Yung papunta sa may Chinese cemetery kung galing ka ng Ditwason, partner. Ditwason going paliko papuntang Chinese cemetery. Partner, ang dami dyan. Daming batang nakatambay dyan na namamalimos. Oo. Hindi ito napapansin ng mga politiko. Diba? Yun yung nakakaawa na kayo, sobroso kayo sa pera, 55 million pesos para sa TV ads, partner. Ngayon, isang tanong na lamang po, yung 55 million na ginastos nyo para sa EDSA Puera ad, saan po galing yon? Ako po ang nag-provide noon, binigay ko yung cash kay Mr. Greg Garcia. Yung aming PR. Siya yung aming si Greg PR. ba gumawa nun? Oo. Saan po galing yung 55 million? Pera ko po yun. Contribution sa akin ng mga... Tapos i-deny, okay. Hindi naman daw to pera ng gobyerno. Kasi galing nga ito sa pirma daw. ng grupo. Kasi si Mr. Noel Oñate is a businessman. Oo. So ang tanong natin, Hindi lang daw pala sila dyan, yung kanilang mga abogado. Marami pang mga non-government organization ang kasama dyan sa pirma na sila ang partner, nag-initiate. No? ilabas nila, dokumento. And halos lahat daw, kasi sabi mo nga, hindi pwede manghimasok rito sa People's Initiative, sa pangangalap ng pirma, ang mga nasa gobyerno. Oo.
dapat rito mga private individuals. Oo, ang pipirma. Diba? At gumawa ng ganitong klaseng hagbang. Alam mo, sa akin lang, partner, kung talagang gusto nyo yan, yung pirma, di ba? Oo. Saka si Atty. Garbin. Kung gusto nyo talaga yan, siguro, wag muna kayo magpapirma. Oo. Ituruan nyo yung mga tao. I-seminar nyo. Oo. Ganito gagawin, ganito. Oo. Para malaman nila. Pros and cons, dapat malaman nila yan. Hindi pwedeng pirma lang, hindi nyo in-explain kung ano. Pero diba? ang doon, tawag nito, duda, bakit kailangan nyo pang makipagpulong sa mismong House Speaker? Diba? Diba? I-deny? Oo. Kailangan nyo makipagkita bago nyo gawin, diba? Ang inyong hagbang. Para saan yun? Yan ang tanong ng taong bayan eh. Yes. Para saan yun? Ano ang inyong mga pinag-usapan doon? Oo. Okay. Ano ang naging partner niya? Advice dito sa grupo na to. 'Di ba ni House Speaker? Oo. 'Di ba? May kasi dapat wala eh. Nagkaroon ba siya ng involvement rito? Partner, the mere fact na nakipag-meeting siya, may involvement na siya. You see, kaya nga. So, partner, ang tanong ngayon, kung ganito ang naging proseso ng People's Initiative, masasabi mo ba na lehitimo ito? Saka, yun na nga, partner. And at the same, ito pa, partner. Sabi nito si Mr. Noel Oñate, parang nag-start siya mag-active, nakilala yata niya si Mr. Atty. Garbin, January 3. Ano pala ngayon? Ano palang araw ngayon? January pa rin. Oo. Ibig nyo sabihin, ganyan kayo, ikaw, pirma, ganyan kakabilis kumilos. Correct. And you will spend your 27 million pesos out of your own pocket to pay for this TV ad? Maraming salamat. Yes, and thank you very much for SP for establishing order. And indeed, it's a massive feat to conduct a project PI requiring massive funds. And you said that you largely, Mr. Oñate, funded PIRMA, at least with the EDSA Puera commercial. And you also admitted that it was upwards of 55 million that you spent. Do you have the receipt? I think so. I think we have a receipt. Is it your office or your corporation or PIRMAS, an NGO, that paid for the ad? Yeah, because I gave the money in cash to Mr. Greg Garcia, and he was the one that paid the advertising agency. I'm a little bit confused. I was informed, but that in fact payment was made to Gana Atienza Avisado Law Office. Why was it necessary to go through the law office? Did you need an escrow or trust account? I gave the cash to... If I may, Mr. Madam Chair. Oñate, can we allow Mr. Oñate to finish his sentence? I gave the cash to Greg Garcia, who is our PR, and I think Mr. Greg Garcia was the one that paid the ad agency. I don't know whether it was coursed to somebody else, but So in fact, it was cash. There was no receipt. There was no BIR, no donor's tax, no documentation. It was cold hard cash. Is that correct? Yeah, it is. It was. I gave it to him in cold cash because, well, that's how politics works. I'm sorry, that's how politics operates, through cash? Yeah, because I've also been a political consultant all these years, and I know how it works. Partner, the mere fact na nakipag-meeting siya, may involvement na siya. You see, kaya nga. So, partner, ang tanong ngayon, kung ganito ang naging proseso ng People's Initiative, masasabi mo ba na lehitimo ito? Saka, yun na nga, partner. And at the same, ito pa, partner. Sabi nito si Mr. Noel Oñate, parang nag-start siya mag-active, nakilala yata niya si Mr. Atty. Garbin,
January 3. Mhm. Ano pala ngayon? Ano palang araw ngayon? January pa rin. Oo. Ibig nyo sabihin, ganyan kayo, ikaw, Pirma, ganyan kakabilis kumilos. Correct. And you will spend your 27 million pesos out of your own pocket to pay for these TV ads. Okay, partner? Una, sabi niya ganito. Siyempre, proof. Millions to eh. Hindi naman to barya-barya. Ang sabi niya, cash. Ang binayaran niya. Binayaran niya. 55 mil cold cash. Sa TV. Oo. Oh, sa atin rito, wala tayong Cold lang tayo. No? Oh, cold lang tayo. Pero wala tayong cash na wala tayong cash, di ba? Na commercial, Oo. So, ang sa akin ang part na ito, gano yung 27 million cash, ito ba, hindi mo ito natanong eh. Ito ba, winidraw mo sa bank account mo? Sa yan. Di ba? Pangalawa, kung di mo yan winidraw, saan galing bulsa yan? O sabi niya, ay sa office ko. Sa office. 27 million. Halimbawa walang partner kasi hindi ito natanong eh. Kung sa office yan, ibig sabihin, mas marami ka pang cash sa bahay mo or kisa sa bangko. Baka nasa lang to, partner. Cash daw, hindi check. Hindi. Kasi ganun daw mag-transact ang mga politician sa politics. So, doon pa lang sa sagot niya, partner, na ganon makipag-transact sa politika, may ibig sabihin to, partner. Diba? Transparent ba tayo doon? Walang paper trail yan. O, pati ba yung mga ayuda, lahat para ganyan? Wala talaga tayo matitrace yan, mga kayubi. O, so partner, 27 million cold cash mula sa'yo. Dapat malaman nyo rin, dapat malaman din ng Senado, paano mo tong nakuha? Gaano kalaki ang kumpanya mo? Siguro mayaman naman siya. Pero gaano kalaki ang kumpanya mo to spend 27 million for your advocacy? Wala quote siya, and quote. Wala siyang partner. Katuwang rito Ito, kasi sabi niya ganito, 27 million kanya halos. Oo. Yung halos kalahati nung 55. Yung 55 galing daw donations. Okay. Okay, sige, okay na, sige. Doon muna tayo sa 27. Saka ako bababa sa other 27. Sa personal niyang pera. Sa personal. So ito, winidraw mo o cash? Okay? Pag sinabi niya, hindi, meron ako sa bodega. Diba? Sa bodega lang ang 27. Hindi naman niya sinabi. Baka lang. Hindi kasi partner, hindi kasi biro na magtago ng 27 million sa bahay. Correct. So dapat mapakita niya na nag-withdraw siya ng 27 million sa bangko. Mula sa bank account niya. Diba? Isa yon. Ngayon, kung halimbawa wala, dahil sabi nga puro cash, hindi ako makakapagpakita. So 27 million, hawak mo lang to palagi o nasa bahay mo, sa opisina mo. Partner, meron ako napanood na pelikula. Pwede kong magamit by analogy. Yung iba, na ang transaction puro cash, partner. Ito, baka napanood nyo to Triple Frontier, partner. Yung cash, nandun lang sa wall. Tapos siya, nilagyan din ng another wall. Doon lang tinatago. So, yung wall na yan, puro kahoy yan. Pera. Pero pag tinanggal mo yan, lahat puro pera. At ang trabaho ng partner, drugs. Kaya ayaw niyang i-deposit. Hindi niya pwede i-deposito kasi maaamla siya. Kaya questionin siya. Questionin siya. Saan galing yung pera na yun? Ayun, pero hindi ko naman sasabing gano'n yung transaction. Kasi ibig lang, kung ang pera mo karaniwan, meron ka lang vault, baka wala kang legal na transaksyon. So normally, pag ikaw, partner, kahit nga yung mga real estate developer, lahat yan, di ba, meron silang sister company ng bangko or ka-partner, kasi doon ang deposit. Di ba? Hindi na magtatago ng pera sa bahay. O sa bathtub. Tandaan mo si Napoles. Di ba, sa bathtub lang naglalagay ng pera yan tinatapon nga lang doon sa bathtub. Ayun. Baka ganun ang pera. Pwede ka talagang kumuha pag ganun ang transaction mo. Ihagis mo lang doon sa loob ng bathtub. Di ba, mahihiga ka talaga at maliligo ka sa pera, partner. Sana all. Di ba? Di ba? Pero, di ba, abogado siya? Si Oñate? Hindi ba? Yung katabi niya, abogado. Yung bumubulong-bulong sa kanya. Anong negosyo niya? Basta nakita ko lang businessman siya. Hindi ko lang alam kung gano'n siya ka-rich, partner.
kung ano ba, nakalinya ba siya? Oo. Sa kalinya ba niya ang mga pamilyang Henry C., Oo. Lucio Tan, Oo. Rod Marcelino? Wow, nako, sana nga. Oo. Hanggang ngayon, partner, gabi-gabi pumipila pa ako sa loto eh. Pumipila ako, baka makachamba. Nako, partner! Okay na ba tayo sa loto? Wala nang issue. Ay, wala na. Okay. Wala na. Oo. Alam mo naman. Oo. So, yun lang, partner, di ba? Ito dapat nilang tutukan. Huwag nilang tutukan yung loto. Oo. Kasi maraming yan natutulungan. Oo. Sige, partner. Hindi, partner, ito, sige, 27 million. O, sige nga. So, dapat makita natin yung paper trail yan kung paano to na-withdraw. Oo. At paano to ibinayad. Partner, kasi matitrace yan kung talagang gusto mo i-trace. Kasi ang sabi nila, ang resibo ng 55 million, para isang resibo lang. Parang imposible naman yun. Ako ba, i-issue na ko, let's say, GMA. Tapos, Kapamilya. Tapos, Channel 5. Isang resibo lang ba to? Of course not. Hindi, iba-iba. Ha? Kasi iba-ibang kontrata yan, partner eh. Kung legal yan, partner, dapat magpakita kayo ng resibo. Okay? Pangatlo, partner. So, sabi nila, yung the other half, through donation. Hindi naman niya mapangalanan, ayaw niya. Di ba? Pangalanan yung mga donor. O, sige na, wag ka na magpangalan. Ipakita mo, because this is a donation. Ngayon, isang tanong na lamang po, yung 55 million na ginastos nyo para sa EDSA Puera Ad, saan po galing yun? Ako po ang nag-provide noon, binigay ko yung cash kay Mr. Greg Garcia. Yung aming PR, siya yung aming si Greg PR. pa gumawa nun? Oo. Saan po galing yung 55 million? Pera ko po yun. Contribution sa akin ng mga kaibigan, mga supporters namin. So mga $1 million po yun, di ba? More or less po. Opo. So personal, magkano po sa 55 million ang pera ninyong personal? Mga kalahati po nun. So mga 26? More or less. Sorry, mali. More or less. 55, mga 27 Sorry, 27.5. polisay lang po ako, hindi ako math major tulad ni Senator Pimentel. Yung kalahati, saan galing yung bulto? Ano yung pinakamalaking contribution? Yung bulto nga po, ako po ang nagpondo nun. Yung kalahati na nga po. Yung kalahati, maraming mga contributors. Mga tigma donors. magkano po? May mga nagbigay ng 1 million, may nagbigay ng 500,000, may nagbigay ng 2 million. Pwede niyo po bang banggitin kung sino yung mga nagbigay ng milyon? I don't recall right now. Pero pwede ninyong handa naman yung committee tanggapin pag nabigay ninyo yung record. Can my lawyer be the one to answer that? Who is your lawyer, by the way? Is Attorney Abisado who seems to be coaching you? Sean, nasaan ang bayad sa BIR? Binayaran mo ba? Nireport mo ba sa BIR? That's 27 million. Hindi, may ano naman yan, partner. May kasamang tax na yan sa kontrata pag nagbayad ka. Sa ads, sa commercial. No. Binigay nga sa kanila eh. Oo. Donation sa pirma. O sa kanila binayad. Hindi man dinerecho eh. Oo. O kung donation sa'yo, may tax din dapat yun. may report. Dapat i-report mo. Kung foundation ka man, Oo. i-report mo pa rin. Oo. Naka-report ba? Oo. Kasi kung wala tong paper trail, questionable talaga yan. Pag Yung 55 donation, million na yan. partner, ano yan? Exempted sa tax, hindi na magbabayad. Donation definitely, pag foundation, hindi. Hindi. Kaya nga maraming gumagawa ng foundation. Oh. Kahit hindi naman talaga foundation. Doon ginagamit lang. Pero sa mga ganitong campaign, siguro sa tingin I don't know kung anong category sila. Baka hindi naman sila foundation, NGO sila. Hindi nga. Hindi, pero baka non-profit. Organization. Diba? Kung non-profit sila, non-stock non-profit, tapos sabihin nila for the benefit of the community, can be. Pero ito dapat naka-report. Kung whatever donation na maibibigay, katulad sa amin sa UST Law Foundation, nire-report yan kung may nagbibigay para sa scholarship. Kasi that's a donation. Oo. Hindi pwede, kaya nga, kung may gagawing, sa iba ha, hindi ko sasabi sa kanila, normally, kapag may anomalyang ganito, lahat yan puro cash, walang paper trail. Ayan. Pero ang sabi nila, ganyan magtrabaho sa politics, puro cash. So, ano ibig sabihin? Pwede mo naman i-manager's check if you want.
Parang pakita lang natin, tayo nga, partner, ako nga, pag gusto kong magbayad, ayoko ng cash. Normally, maliban lang kung online selling yan, COD. Pero, pagka may katransaksyon ako, normally, mas gusto ko, ayoko nga ng GCash eh. Kunyari, babayaran kita. Hindi ko kilala yung account mo eh. Mas gusto ko, i-deposit ako sa bank account mo. Kasi doon may record. Hindi ka makakalusot sa bank. Kasi may higpit ang bank. Ang GCash kasi pangalan mong nakalagay doon. Saka may picture yon, may ID yon. Nandun ang information mo. Nandun ang information. Ang GCash mabilisan, pero syempre hindi ako ganun ka safe. 'Di ba? Kaya ang gusto ko, ang katransaction ko, it's bank to bank or ako sa bangko. Going back kanina sa hearing partner, ang binusisi lang nila, gusto lang nilang malaman kung may nangyaring bayaran. 'Di ba? Yung hearing kanina. Oo. Pero hindi sila gaanong tumutok kung saan nanggaling mismo yung pondo. Tumutok ba sila kanina dyan? Pero hindi masyadong partner, tinalakay ng ganong kalalim yung investigasyon. Kasi, nung sinabi na puro cash, mahirapan tayo mag-paper trail. Pero pag sinabi mo ng cash, meron ka nang isip, bakit cash? Diba? Bakit wala ka mapakita man lang na lihiti mong dokumento to prove kung saan galing yung pera? Diba? Siguro kung 100 piso yan, medyo patatawanin pa. Pero that's 55 million. Exactly. Diba? 55 million to. At pang-commercial pa lang yon. Paano yung pinamimigay? Correct. And at the same time, partner, may mga pinakita sa mga text. Nabanggit pa nga yung yung ahensya ng teka lang, kinunan ko kanina pasok yung yung DOH. Hindi ko alam kung paano gagawin nila doon sa sinasabing DOH. Teka lang. Kinunan ko yan sandali. Pero yan. Partner, sa mga ganitong mga ayan partner, teka lang For those who will participate in the PI project are enjoined to submit their respective requests for the following: DSWD, AX, AKAP, DOH, MAIP, DOLE, TUPAD. Nako. Tapos meron, please be advised that this is strictly confidential. So, kanino galing yung text na yan? 'Di ba sabi nga ni meron ditong pangalan, partner. Ayin. Pero 'di ba tinetrace nga ni ni Senator Amy, yung ibang text ay nanggagaling sa tao ni Speaker. Yung text blast. Ayaw nilang banggitin, partner. Ayaw nila munang banggitin kung sino-sino yung mga nag-sponsor. Ay, ayaw. Oo, di ba? Baka wala Oo, kung sino-sinong partner, nag-donate rito. No? Magpapaalam pa sila. Yung ba, partner, karapatan ng partner at hindi lalabag sa privacy? Partner, sa mga ganitong klaseng mga usapin, pwede ba nilang partner, i-pressure na sabihin ninyo? Executive session. Pwede naman. Kasi baka mamaya sasabihin, well, I invoke my rights, so I invoke the rights na para hindi. Pwede executive session. Hindi naman yun ito yan Bakit mo itatago? Di ba? Sabi na, for safety, for security purposes. Ayaw ko masabi. Pwede ba yung gamitin? Pwede, di ba? For security. O di mag-executive session tayo. Dito lang to, walang lalabas to. Di ba? Walang lalabas dito. Para malaman lang kung totoo. Tapos saka yan magkakaroon ng pag-trace. Kung totoong mga tao tong... Kasi dun pa lang, partner. Sa akin, for me wag magagalit ang pirma. Pero syempre, magda-doubt ako. Para bang, ganon ka ba kaporsigido for this? Na ano mapapala mo to spend that much? Tapos kapapasok mo lang noong January 3, tapos you're willing to pay for that. Ano ang meron? Yun lang naman yung motibo. Anong motibo mo to spend that much? Diba? Anong mapapala mo? Ano kapalit meron ba? Diba? Kung totoong nanggaling sa'yo. Gawin natin medyo partner, no?
medyo disente yung tanong. Sige, sige. Ano ang iyong adhikain? Wow, diba? hindi motibo? Oo. Ano ang iyong adhikain dito sa iyong advokasya? Di ba? Para maisulong ang People's Initiative. Di ba? Sige na. Gandahan natin para hindi sila masaktan. Oo. Oo. Anong kapalit niyan? Ayun, ganon din. Anong kapalit? Lahat naman magtataka. Kasi partner, pag ganitong laking halagang pinag-uusapan na partner, at especially, yung pera ay galing sa iyo, personal, di ba magtataka ka? Oo. Bakit gano'n na lang kalaking yung interest at kaya mong maglabas ng ganito kalaki to push itong kampanya na to? Di ba? Oo. And wala ka namang malinaw na sinasabi sa yung TV ads. Oo. Para saan? Yes. Di ba? Ano ang magiging kapakinabangan nito para sa bayan? Yes. Kasi kung malinaw yung mensahe mo doon sa iyong TV ads, na gusto mong i-push ang People's Initiative para baguhin, di ba partner, yung ibang mga probisyon sa konstitusyon, malinaw din yung ipapakita mo, ipapaliwanag na mensahe. Ito ang magandang maidudulot sa atin. Puro paninira doon partner, di ba? Ang lumabas sa TV ads. Ang sa akin din, partner, tinan mo, kung talagang yan ang gusto nyo, economic provisions lang, partner. Sige, magdebate na lang, partner. Yung anti-PI saka pro-PI. Para sa economic provisions Kasi sabi nga nung Senado, hindi nga kailangan buksan yan kasi kayang remedyuhan kung anumang batas pwede kung para sa ekonomiya, partner. Sa tingin ko, ang nagsusulong ng PI para sa economic provisions, di ba, makipagdebate dun sa mga hindi payag sa PI. Tapos i-prove nyo na talagang kailangan i-open, maamendahan ang konstitusyon. I-prove nyo kasi as of now, wala tayong nakikita for economic provisions, for the economy, para mas lalong umunlad ang Pilipinas. Hindi pa nga, ngayon pa lang nga lang, partner. Wala pa tayong nakikita. Alam mo, partner, so kung yan siguro ay nahalungkad, kung yung mga binabanggit mo ngayon, yung mga nakikita mo, di ba? Kung saan So partner, paano hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clecas, nagpapalalang huwag tulugan ang inyong karapatan. Susunod na ang The Secret of Health, mga kasama ng Santon. Usapang kalusugan naman yan. Marami yung kayong matututunan. Samahan nyo po ang susunod na programa, ang The Secret of Health. Ako naman po inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Samahan natin muli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin. Siyempre, may pakialam ang taong bayan. Dito